Matapos bawiin ang unilateral ceasefire sa CPP-NPA-NDF, iginit ni Pangulong Rodrigo Duterte na prioridad pa rin ng kanyang administrasyon ang pagtamo ng tunay na kapayapaan sa bansa. Samantala, nagpasalamat ang Pangulo sa mga miyembro ng Presidential Security Group para sa kanilang serbisyo kasabay ng paghikayat sa kanila na maging mabuting lingkod bayan. May ulat si Rocky Ignacio. Binigyan din ni Pangulong Rodrigo Duterte na prioridad ng kanyang administrasyon ang pagtamo ng tunay na kapayapaan sa bansa. Sa kanyang pagsasalita sa hapunan na ipinagkaloob ng Pangulo sa Presidential Security Group at mga pamilya nito, sinabi ng Pangulo na kaibigan siya ng mga miyembro ng komunistang grupo. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng paghamon nito sa pamunuan ng CPP-NPA-NDF na ipakita ang katapatan sa pagsusulong ng usapang pangkapayapaan matapos hindi makasunod sa itinakdang deadline ng unilateral ceasefire na nagbigay daan para alisin ng Pangulo ang naunang idineklarang tigil putukan. Ito ng mga komunista, kaibigan kami. I am admit, they are socialist, but they are Communist Party of the Philippines. I am just socialist in my dimension kasi anak ako ng mahirap. Samantala, pinasalamatan naman ng Pangulo ang PSG dahil sa pagbibigay proteksyon sa kanya at pamilya. Humingi rin ito ng paumanhid dahil ngayon lamang niya nakaharap ang pamilya ng PSG matapos maupo sa pwesto. Pero hiling nito sa mga miyembro na mas manaig dapat sa kanilang katapatan sa watawat at konstitusyon. But just the same, I would like to caution everybody na I do not cultivate adoration or a personal loyalty. Just remain loyal to the Constitution and I'd be happy. Really. Just honor the flag. Pareho tayo, trabahante lang sa gobyerno. At ako'y galing pong mahirap na pamilya. And from the ranks rin ako. Katulad ng marami, isa lamang din siya ang ordinaryong mamamayan na nagmula sa mahirap na pamilya. Nagsikap niya siya at nagmula rin sa rank ng panunungkulan sa pamahalaan. Dagdag pa ng Pangulo, dapat manantili rin mabuting tagapaglingkod ang mga kawani ng gobyerno. Nagbabala rin ito na aalisin niya sa trabaho ang mga kawani na magbubulakbol at hindi gagampanan ng tama ang dapat serbisyo sa publiko. Kaya ko dito sa Executive Department, hindi ko kasi kontrolado yung Congress pati Judiciary. Dito sa akin, pag wala ka dyan sa opisina mo, I will just dismissal. And I will illegal, pahala ka. Basta punta ka ng korte kung gusto mo. Kung wala ka lang dyan, I'm warning everybody. I'd repeat the warning tomorrow. Na kung binayaran ka for 8 hours, do not shortchange the Filipino. So kung magtrabaho ko lang dyan, karamihan na after lunch break, hindi na bumabalik. Panood ng sine, small. So ang bayad namin, good for 8 hours, then you only report for 3 to 4 hours. That's swindling actually. You're swindling the Filipino people of their money. You are paid with a certain amount on certain hour. Kaya magtrabaho kayo. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.